Pagdating sa opisina ng CIDG, hindi nagalinlangan si Lizelle na ihag ang kanyang salubin sa resibo. Ayon sa kanya, lehitimo raw ang kanyang negosyong pag-aalok ng insurance ng mga sasakyan. Yung business ko, authorization, although hindi ko alam na yung sinasabi nila na ginawa ko, na nagparehistro sa akin, na hindi ko pinadala sa sasakyan, ay illegal. Hindi ko alam na illegal yon. Dahil yon ay ginagawa ng kahit na sino. Yung ngang mayayamang tao na hindi na pumupunta sa LTO, nagagawa yon. O di ba? Yun ngang mismong nasa LTO, bakit sasabihin nilang si LTO nagpahuli sa'yo, inimbestigahan ka? Git pa ni Lizelle, hindi raw niya ito magagawa ng walang kakuntsaba sa loob ng LTO. Naku! Laglaga na ba ito? Wala na akong ano doon, kung sino man ang gumagawa nun. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Natural magagawa yun sa loob mismo. Dahil hindi naman yun mamamagic. Sa gitna ng aming panayam, hindi napigilan ni Lizelle ang pagtaas ng kanyang emosyon. Ang tanong dito, sino ang nagsuplong? Taga-LTO. Although meron akong iniisip kung sino, kasi ito isang banta to noon pa man. Hindi ako magbabanggit ng pangalan kung sino. Kasi siguro, nagagalit siya kasi hindi sa kanya napupunta ang ganong transaksyon. May inggit. Pasensya na po, Hepe. Hindi ako magiging madahan-dahan kasi medyo nag-aano yung dibdib ko eh. Paliwanag pa niya, kailangan daw niyang dumiskarte alang-alang sa kanyang pamilya. Alam ko pa rin sa sarili ko na nabubuhay ako ng marangal para buhayin ang anak ko. Kung mali man tong ginawa ko, kami lang to. Ako lang to. Dahil gusto kong mabuhay ang pamilya ko. Bakit bibigyan ba nila kami ng ikakabuhay namin? Ng kusa? Meron bang magbibigay? Sa tingin nyo, kayo, may magbibigay kung kayo maghihirap. Sino bang gustong magbilad sa arawan? Sino bang gustong lumakad sa umuulan na lugar? I-entertain mo ang kliyente mo? Dadalhin mo sa emission ang papel? Sa tingin nyo, gusto ko yon bilang babae? Nakakarap si Lizelle sa kasong paglabag sa RA 11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Act of 2018. February 20, pansamantalang pinalaya si Lizelle para maimbestigahan pa ang kasong kinakaharap. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel